Yon, hello guys! Para sa mga owner ng Samsung cellphone na tulad ng hawak-hawak ko ngayon, meron akong ituturo sa inyo maaaring makatulong or magamit nyo sa barko as recreation. Yan. Alam nyo ba na po pwede nyo gamitin desktop computer ang inyong Samsung phone? Siyempre, yung iba ginagawa wireless lang siya. Wireless connectivity. Ito guys, pakikita ko sa inyo. Itong cellphone na to, gagamitin ko siya talaga as desktop computer. Hindi siya Windows, desktop. Using the DeX app na built-in sa mga Samsung flagship. So ang phone na to, meron itong tinatawag na wireless charging capability. At po pwede nyo rin itong gamitin pang charge ng other phone na merong wireless charger capability. Tulad na ang ginagawa ko minsan. Pag wala akong dalang cable ng iPhone, so bali pinapatong ko lang dito, sinuswitch on ko lang yung kanyang power sharing, and then nagagamit ko na as charger ito. Okay? Hindi nyo siya magagamit as desktop computer kapag wala kayo neto. So kailangan yung bumili neto guys. So ito ay isang USB multi-port connector. So meron itong HDMI, meron itong dalawang USB 3.0, meron itong memory card reader, tsaka SD card reader. Yung isa is micro, and then meron siyang tinatawag na USB PD o yung power delivery. Kasi nga guys, kapag kinabit nyo to sa cellphone nyo at naglagay kayo for example ng mga hardwares like hard disk or SSD, so magdodraw ito ng so much power sa inyong cellphone, kaya hindi gagana yung features na sinasabi ko. So kinakailangan nyo ng power supply. So yung USB power cable ninyo, dito nyo isasaksak para ma-power nyo yung lahat ng mga accessories na gagamitin natin. So kakabit natin ito, nakikita nyo, di ba? USB Type-C itong Samsung phone na gamit ko, and then using your charger, dito nyo siya isasaksak. So ang mangyayari niyan, from yung charger, tatalon siya dito sa wire na to, and then i-charge nyo ngayon yung phone at the same time. And then ipapower din itong power supply nito yung mga peripherals na ikakabit nyo rito, tulad ng USB hard drive, tulad ng pinakita ko sa inyo ng last video ko, tulad ng ganitong hard disk, yung normal na hard disk na merong USB or na regular USB. Okay. So ganito gagawin natin using the HDMI port. Ikakabit natin ang HDMI cable papunta sa monitor na to. Yan, like so. And then makikita nyo, once na i-on ko yan, automatic nang i-start yung PC. Desktop, sorry. So yan, makikita nyo guys, yung cellphone natin ay isa ng desktop computer. Ganun lang siya guys, automatic yan, no? Basta't meron kayong ganitong equipment. Okay guys, okay na. So nakikita nyo na yung big screen, nakikita nyo na yung cable, yung USB Type-C multi-port, and then yung HDMI cable going to this monitor. So ngayon, anong gagawin natin? Kabitan natin ng keyboard and mouse para magamit natin ng maayos. So gumamit tayo ng ganitong klaseng dongle para magamit natin yung ating wireless keyboard and mouse. Ayan, makikita nyo, nag-automatic na siya. And then, using the mouse, so makikita nyo, halimbawa mag-open ako ng Play Store. Yan, so makikita nyo guys, di ba? Bubukas na siya, may internet na siya, parang na kayong may desktop. So ngayon, kung meron kayong wala kayong dalang laptop or computer, pwede nyo nandala yung cellphone nyo, tapos bilhin na lang kayo ng projector screen na may HDMI, or bumili kayo ng small monitor tulad nito, para ka na rin merong entertainment system na madadala mo sa barko. Okay, so ngayon meron tayong mouse, and then yung keyboard natin na dito din. So subukan natin guys kung okay ba talaga siya. Kunyari magse-search tayo ng let's say Cap Benny. Kung makikita nyo, no, wala siyang lag guys. Kung nakikita ninyo yung sa screen na nakakapag-type talaga ako. So gumagana siya like a normal desktop computer. Yan. Okay, so ano pa bang pwede natin gawin? Pwede tayong mag-testing ng magdagdag for example ng hard disk. Kasi malakas kumain ng power ito. So hindi ito kayang i-power ng ating cellphone lang, no? So tulad nga ng power delivery cable na to, and then ikakabit naman natin siya dito sa port, USB port. Okay, so like a normal PC, yan, nagbabasa na siya guys.
Okay guys, so makikita nyo, di ba? Nakagalaw ko siya using the mouse na kinabit ko kanina, and then makikita nyo dito na meron ng USB storage 1 na 1.8 terabyte. So makikita natin dito movies, TV series, and then ayan, makikita nyo guys. So for example, mga folders ng Netflix movies, yan, nilagay ko dyan. For example, play tayo ng ano. Yan. Okay siya guys, so nakikita ninyo, no? So yung sounds niyan po pwede nyo ilagay sa headphone nyo or sa mismong unit. Yan. So makikita nyo, ang linaw guys, diba? Walang lag. Wala siyang lag. Okay. So subukan natin i-play with sound. Play din natin, and then i-unmute natin. It's nothing. We just don't want you to think you're alone. Ayan. So makikita nyo guys, diba? So nilagyan ko lang ng volume. Yan, patay na natin. So nakita ninyo guys, diba? Pwede nyo na siyang gamitin like a normal desktop. Kaya yun, kailangan nyo lang bumili nito. Siguro ang price nito sa Lazada or sa Shopee nasa 600, 700 pesos. And then pwede kayo bumili sa Lazada or sa Shopee or anywhere na gusto nyo bumili ng mga wireless mouse tulad ng kinabit ko dito. Siguro ang halaga nito is mga, let's say, 1,000 pesos isang set na. And then yung mga hard disk ninyo, like sa naka-display dito, is magagamit nyo na siya for your entertainment purposes on board. Yun, okay. Sana may natutunan kayo ulit guys sa pagiging techie ni Cap Benny TV. Alright.